malayo, ika nga ng kasulatan o lumayo sa Kanya. Pero ngayon ay inilapit niya na tayo at ngayon ay nakakapanambahan po tayo sa ating Panginoon. So, ang payo ko lang po, mga kaibigan, mga kapatid, kaibigan ano? Mga kapatid, parang ano lang, parang nasa ano lang ako Ang tawag doon? Botohan. Siyempre, mga ano na tayo kumaga parang nandyan na tayo sa panahon ng election na naman po But anyway po, gayon pa man sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay muling pagpalain po niya ng kanyang mga salita. At maganda yung mga parating ng mensahe ng ating Panginoon, na especially po sa mga awitin po, na makikita natin rin doon yung centralized ng ating Diyos sa buhay po natin. Katulad din nung kanina, actually, isa sa ni-request ko itong awit ng mangha na nakapaloob talaga na lahat tayo, walang ibang tinanggap natin sa ating Panginoon or nasa sa atin ngayon, nagaling sa Panginoon lahat di ba? Kaya walang ibang purihin kundi ang ating Panginoon. Walang ibang pasalamatan kundi ang ating Panginoon at walang ibang dakilain sa kung anong mayroon tayo kundi ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Minsan lang ako mag-ganon. Anyway, so lahat po tayo ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Let us all pray. At bigyan ko po ng ilang segundo ang bawat isa para maghain ng kanyang personal na panalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama namin, alam niyo po ang puso naming lahat, Panginoon. Alam niyo po, O Diyos, ang nilalaman ng puso na ito, ng aming isipan, mga bagay na maaring magdulot ng kagalakan sa inyo, o di po kaya, O Diyos, ay kalungkutan. Pero dalangin namin, Panginoon, higit sa lahat, ang patuloy na pangungusap po ninyo sa amin. Upang sa ganon, O Diyos, ang patuloy na salita mo ang siyang maghari sa puso namin at anumang balakid na nasa aming harapan para mag-iba yung aming buhay at makilala pa po kayo ng lubusan, Panginoon, ay maalis. Sa gayon, Panginoon, tuloy kami na makilala at lumalim ang aming pagkakilala po sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, paging dapatin niyo po ang puso naming lahat upang maging tahanan ng inyong salita. Sa ganon, O Diyos, hindi lamang kami narito dahil sa araw ng linggo or dahil sa nakasanayan, kundi Lord, nandito kami para magbigay sa inyo ng papuri at nandito kami, Panginoon, upang maghari ang inyong mga salita sa aming lahat, upang baguhin at linisin ang aming sarili ng mga salita po ninyo. At dalangin namin, manguna po nawa kayo sa aming lahat, sa inyong lingkod, at sa bawat isa sa amin, Panginoon, maghari po ang inyong salita. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. At gaya po ng aking pong binahagi sa ating pong group chat or sa GC, ang isang tanong. So, paano natin matatawag ang isang tao na pinagpala o mapalad? Ano po kaya ang standard ng isang tao o ninyo po, mga kapatid, para masabi sa isang sarili o sa ating sarili o sa ibang tao na sila'y pinagpala o mapalad sila? Sa tingin nyo po kaya? Kasi actually, din sinabi ko rin po sa basahin natin ang Matthew chapter 5, verse 1 to verse 12. Sa ganun, ano ba yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon o pangungusap ng ating Diyos sa sino nga ba ang mapapalad? So, kasi actually karaniwang kataga or pananalita nating mga tao, mapalad yung mga tao dahil mapalad tayo kasi may buhay pa tayo, di ba po? Or buhay pa siya, kasi may mga tao talaga na hindi na nagigising ng kinabukasan.
O kaya, pinagpala or mapalad tayo kasi nandito magkakasama pa tayo, malusog, at wala sa hospital. Baga, meron o mapalad ang isang tao kapag may masisilungan o di kaya may kinakain. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, wag mong sayangin yan. Yung ibang bata nga eh. Di ba? Walang kinakain, nanlilimos pa. Mapalad tayo, sabi nga natin, dahil wala tayong sakit at mayroon tayong pangangailangan na tinatanggap araw-araw. Tama po ano? Talagang kasiyahan sa buhay natin na yung buhay, yung masisilungan, pagkain, pangangailangan, malusog na pangangatawan ay tinatanggap natin sa ating Diyos at talagang ipinagpapasalamat natin yon. Pero mga kapatid, ang magiging tanong doon, ito ba yung tinatawag ni Jesus na mapapalad? Ayon sa Matthew chapter 5, verse 1 to verse 12, yun nga ba'y sinasabi ng Diyos at ang kanyang kaisipan na mapapalad? Sila nga ba yung talagang pinagpala? Di ba? Dahil ayon sa Mateo chapter 5, verse 3 to 11, ang pinagpala ay ang mga taong nakaugnay ang buhay sa Diyos. Hindi lang yung mayroon kang buhay, mayroon kang pagkain, mayroon kang dadamitan, masisilungan, magandang kalusugan. Hindi lamang sila yung talagang pinagpala na ayon sa sinasabi ng Diyos sa Matthew chapter 5 verse 1 to verse 12. Kundi ang tunay na mapalad ay ang isang taong may ugnayan sa Diyos. Ang biyaya na ang Diyos ay sumasa atin. Yun yung totoong pinagpala. Di ba? Kasi pansinin natin mga kapatid. Sabi po dito, pansinin natin na pwedeng ang isang tao o ang isang kaawa-awa na tao ay pwedeng maging maayos yung kanyang buhay, pero ang kanyang aasahan, yung kanyang sarili. Di ba? Pwedeng maging mahapis ang isang tao, pero gagawa ng sariling paraan para sumaya. Pwedeng maging mapagpakumbaba ang isang tao dahil sa makataong isipan, pero hindi dahil sa Panginoon. Pwedeng maging mabuti ang isang tao, pero hindi dahil sumusunod siya sa Diyos. Pwede siyang maging mabait, di ba? Pero yung standard niya ng kabaitan ay hindi dahil sumusunod siya sa Diyos, kundi dahil yun yung makataong gawa. Pwedeng maging maayos ang isang tao, pero sa pamantayan ng pakikipagkapwa-tao, pero hindi sa Diyos. Pwedeng maging mahabagin ang isang tao, pero dahil sa pagiging makatao lang, at hindi dahil sa Panginoon. So maraming posibleng gawin ng isang tao para maging maganda ang kanyang buhay sa sariling paraan, sa sariling kaisipan, at sa sariling kagustuhan, kahit na hindi siya kumikilala sa Diyos. Nagets niyo mga kapatid? Na posible sa isang tao na maging maginhawa sa buhay, na maging masaya sa buhay, na maging mapagpakumbaba o mabait, pero walang kinikilalang Diyos. Ngayon ang magiging tanong, mga kapatid, matatawag nga bang mapalad ang gayong tao? Ari, sa standard ng tao o paningin ng tao, pinagpala ka. Di ba? Pero, ano ang paningin o sa paningin ng Diyos? Actually parang na-share ko rin to. Di ba? Ang mga
Pariseo, Saduseo o mga Levita nung panahon nila nagrereklamo. Bakit kamo? Kung sino pa yung masuwayin, kung sino pa yung hambog sa harapan ng Diyos, kung sino pa yung magnanakaw, sabi nila na mga Levita, mga naglilingkod sa Diyos, sila pa yung pinagpapala. Nakita niyo yung difference, mga kapatid, na sinasabi ng mga taong kumikilala sa Diyos na bakit ganun? Kung sino pa yung masama, kung sino pa yung nagnanakaw, kung sino pa yung sumusuway sa utos ng Diyos o walang takot sa Diyos, sila pa yung parang pinagpapala. Tapos kami, Panginoon, naglilingkod kami sa iyo, sumusunod kami sa iyo, pero kapag nagkasala kami, nandoon naman yung disiplina. Bakit ganon? Di ba? Kaso yun nga yung reklamo ng isang tao. At yun yung sinasabi nating, matatawag mo bang mapalad ang isang tao dahil sa karangyaan ng buhay na nakikita mo? O mapapalad, sabi ng Panginoon, ang mga taong may ugnayan sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Huwag niyong isipin na ang batayan ng buhay ay ang kayamanan. Sabi yun ng Panginoon. Bakit kamo? Bakit niya kaya sinabi na hanggang ngayon, mga kapatid, ay nia-apply sa atin? Kasi ibig sabihin, parehas lang yung kaisipan ng tao noon at hanggang sa kasalukuyan. Di ba kaya nga nang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, darating ang araw na ang tao ay magiging maibigin sa salapi. So sino nga ba ang tunay na mapalad ayon sa Panginoon? Ito yung sinasabi ko, hindi dahil sa sarili kong kaisipan, kundi dahil yun ang kaisipan ng Diyos. At mababasa natin yon gaya nung binanggit ko nung sa group chat, basahin natin ang Matthew chapter 5, verse 1 hanggang verse 12. Sige po, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia at kung iba-iba man po ang translation, though ito po ay mabuting balita, nagagamitin po natin, buksan po natin at sundan niyo na lang po yung iba po. At sa mga nakakatanda naman po, nandyan naman po ang atin pong screen para inyo rin pong mabasa po. So ayon sa Mateo chapter 5 verse 1 to 12, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait, ang inuusig ng mga tao, at ang pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, at alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So ayon sa Mateo chapter 5, binahagi ng Diyos sa bawat isa kung kailan ka magagalak at kailan mo masasabi sa iyong sariling, pinagpala ka ng Diyos. Kasi ang batayan ng tao sa panahon ngayon, kayamanan, karangyaan, kasiyahang material at mga bagay na nasa mundong ito. Pero
iniaalis yun ng Diyos. God will provide nga di ba? Pero kung ang kasiyahan ng tao at ang kalungkutan ng kahit Kristiyano ay nakapaloob lang sa bagay na pangangailangan natin, hindi nakaukol sa Diyos na pang-araw-araw ay kasama mo, anong natutunan natin sa Panginoon? Kung ang kayamanan o mga bagay ang nagiging sanhi ng kalungkutan natin, mga kapatid, anong natutunan natin sa Panginoon? Gayong alam mong may Diyos na hindi kailanman nawaglit o nawaglit ka sa kanyang isipan. So hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapag may nasasaktan na hindi ka malulungkot. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kahit na ang sitwasyon mo ay nangyayaring ito, alalahanin mong may Diyos na nasa sa iyo. Kaya lang kasi karaniwan, sa totoo mga kapatid, Kristiyano at hindi Kristiyano, kuminsan parehas ang isip. Nakabatay ang kasiyahan, ang kakontentuhan, at ang mga pinapangarap kung minsan sa mga bagay na nauukol. Yung kasiyahan na nasa Panginoon ay hindi mo na nakikita or tinitignan o di kaya hinahanap. Nung nagkasala si David, mayaman si David. Maraming asawa, nagkaroon ng maraming asawa si David. Successful sa bawat labanan. Pero bakit dumating sa puntong bawat araw kumbaga parang sa isang termino nagdadalamhati si David? Bakit kamo? Kasi alam niyang nagkasala siya sa Diyos at ang hiling niya, Lord, huwag niyo nawang idulot na malayo ang inyong banal na espiritu sa akin. So, sabi ng Panginoon, and yun yung importansya, mga kapatid, ng mensahe natin last Sunday. Anong mensahe natin last Sunday, mga kapatid? Hayaan mo na ang Diyos ay hubugin ka. Or let God disciple you. Hayaan mong hubugin tayo ng Diyos hanggang sa maunawaan natin na ang tunay na pinagpala at mapalad ay hindi sa nakakamit o nauubos. Kasi malibang hinahayaan mo ang Diyos na baguhin ka, ang iyong isip, ang laman ng iyong puso, ang iyong pang-araw-araw na buhay, hindi natin maiintindihan, mga kapatid, ang tunay at totoong mapalad ayon sa Panginoon. Hangga't hinahayaan natin nang bawat araw ay lumipas at hindi tayo nagpapabago sa Diyos, hindi natin pinapakinggan ang Diyos, o hindi man lamang tayo magbigay ng oras sa Panginoon sa pakikipag-usap, hindi talaga tayo magkakaroon ng pagbabago. Pero kung hinahayaan natin ang Panginoon, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, maiintindihan nyo kung bakit sinabi ng Panginoon, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. So kung meron kayong mga highlighter, mga kapatid, nais ko pong i-highlight ninyo itong mga salita ng Diyos, ang Diyos, diba? Sabi nga ng Matthew chapter 5, pinagpala yung mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Na ang kasiyahan o kaaliwan ay nanggagaling sa Diyos. Ang kanilang kasiyahan ay binibigay ng Diyos. Ang kahabagan at kaawaan ay ipinagkakaloob ng Diyos. At sabi nga dito, makikita nila ang Diyos at sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. At higit sa lahat, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa iyong matatanggap
kundi sa Diyos na nagbibigay. Hindi sa ibibigay ng Diyos, kundi nasa Kanya ang kasapatan at ng pagiging mapalad ng isang tao. Sa ganun, hindi ka maiinggit sa kung anong mayroon yung kapwa mo. Kapag nagsimula kang ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba, doon magsisimula na hindi ka masaya. Doon magsisimula na ipagpapalit o pinagpalit natin ang kasiyahan sa Diyos kaysa doon sa mga bagay na nakikita natin. So blessedness, God is the center. Ang pagiging mapalad, mga kapatid, na sinasabi ng Diyos, ang Diyos ang siyang nasa gitna. Maaari ba nating ulitin? Ang Diyos ang nasa gitna. So sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. O sabihin nyo naman sa iyong sarili, pinagpala ako. Di ba? Bakit kamo? Kasi ang Diyos ay nasa sa inyo. Ang Diyos ay nasa sa atin. At kapag ang Diyos ay nasa sa atin at tinitingala natin ang Diyos, higit sa kung anong merong ito, pinagpala ka. Masaya ka araw-araw. Sapat ka araw-araw. Kontento ka araw-araw. At kung mangarap ka man, pangarap mo na, Lord, gusto ko kasama kita araw-araw, saan man ako pumunta. Maaring reliyosong salita. Pero yun kasi yung totoo eh. Di ba? Yun talaga yung totoo, mga kapatid. At nakakalungkot na nakakalumbay, kahit ang Kristiyano, dumarating sa punto ng buhay, kaya nang ipagpalit ang lahat o maraming bagay kaysa sa Diyos. Ano sabi ni Satanas? Lahat ng iyan ay akin o ibinigay sa akin. Bibigay ko sa iyan kung sasamba ka sa akin. Pero don't get me wrong, mga kapatid. Maraming bagay ang ibinibigay sa atin ng Diyos ayon sa gusto ng Diyos. So ipagpasalamat mo, yung dalangin mo hindi sinagot ng Diyos. Bakit kamo? Kasi ibinibigay niya yon sa tamang panahon o kaya sa tamang tao o sa tamang kagustuhan niya. Kung gusto ng Diyos ibigay yan o ang iyong dinadalangin, ibibigay yan ng Diyos. Maaring ngayon o maaring sa tamang panahon. Kung hindi ibibigay at ipagpasalamat mo yun sa Diyos. Ayon sa Romans chapter 8 verse 28, lahat ng bagay ay niuukol niya. Diba? Ayon sa ating ikabubuti at hindi sa ikasasama. Yung bago ko nga etong yung aking big bike, bago yan dumating, pinag-pray ko talaga yan. Sabi ko, Lord, kung akin yun, ibibigay niyo po. Pero kung mapapahamak ako, wag na lang po, Panginoon. Siyempre, mas mahal ko yung asawa at anak ko, kasama ko, di ba? Kung maa-aksidente ako, wag na lang po, Lord. Pero siyempre, kung anong gusto mo, material yon. At may mga bagay sa atin, mga kapatid, na ibibigay ng Diyos kasi gusto niya. Kasi para sa'yo talaga. So, ulitin natin, no? Ang pagiging mapalad, ang sentro ay ang Diyos. So mapalad ka kung ang buhay mo'y nakaugnay sa Diyos at inaangkin kanyang anak. He is the center of our will. Sabi ng Luke chapter 22 verse 42. And Jesus himself, mga kapatid, ang Panginoon mismo, sabi niya dito, no, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito.
Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Anong gusto ng Panginoong? Panginoong Hesus na yon. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Kaya nga ika nga ng kasulatan, siya mismo, nung siya'y naging tao, natutunan niya or napapakita niya ang lubos na pagpapasakop at pagpapakumbaba sa Ama. Kaya sinabi ng kasulatan dito sa Luke chapter 22, Lord, Ama, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo ang masunod. So ang tunay na mapalad, ang kalooban ng Diyos ang siyang nasusunod. Ang siyang ginagawa mo. Ang siyang nanggahari sa buhay mo. Sabi ko nga, kung gusto ng Diyos, mangyayari yun. Kung ayaw niya, tanggapin mo. Kasi hindi ang mundo'y umiikot sa gusto mo. Bago palikain ang sanlibutan, siya na. Tapos tayo na nilikha, tayo yung reklamador. Ama, Lord, bakit naman ganito? Diba? Ba't naman ganito yung ginawa mo sa akin? Ba't naman ganito yung nararanasan ko? Yeah. Pangalawa, blessedness or tunay na mapalad, God is the center of our capability or yung ating kakayanan. Ang Diyos ang sentro ng ating kakayanan. Sabi dito sa Hebrews chapter 11, verse 11, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Nung pinangakuan ng Diyos si Abraham, sinabi ba ni Abraham na, Lord, matanda na ako. At yung asawa ko ay baog, matanda na. Ganun ba yung naging reklamo niya kay Abraham, sa Diyos? Kundi nung sinabi ng Diyos na gagawin kitang ama ng maraming bansa, nanalig si Abraham. So kahit hindi kaya ni Abraham at kahit hindi magkakaroon si Sarah dahil baog nga at matanda na, pero sino yung Diyos na kinikilala mo? So kung hindi mo kaya, mga kapatid, at kung nakikita mong hindi mo malalampasan at pinanghihinaan ka ng loob, bumalik ka sa Diyos. Sino yung Diyos na kinikilala mo? Sino yung Diyos na umangkin sa'yo? Sino yung Diyos na may hawak ng buhay mo? It's not about you. Hindi patungkol sa'yo. Hindi patungkol sa kaya mo. Patungkol yan sa gagawin ng Diyos. Sa ikatlo, God is the center of our strength. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 10 verse 9. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Paul keep praying and praying in 3 times. 3 beses nang ipinanalangin ni Pablo. Sabi ng kasulatan, di ba, ito mga kapatid, hindi ito nagko-contradict. Pero babagsak ito sa anong gusto ng Diyos. Sabi ng kasulatan, keep on praying. Pray continuously. Manalangin kayong walang patid. Ipanalangin nyo palagi sa Panginoon o idulog nyo lagi sa Panginoon ang inyong dalangin. Diba? And sabi ko nga, si Pablo, ilang beses nang idinalangin yung kanyang kahinaan. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. My grace is sufficient for you. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong, sabi ni Paul, nung naiintindihan niya na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa kanya, at ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya,
Kapag siya ay mahina, ang sabi niya, ngayon naintindihan ko na. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang kahinaan ko para manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa panahon na, Lord, mahina ako. Ito yung kahinaan ko. Ito yung hindi ko gawin o hindi ko kayang gawin. O ito yung humahad lang sa akin, Panginoon. Itong tinik sa aking katawan. Pero sabi ng Diyos sa kanya, sapat yan. Doon sa kahinaan mo, mas nahahayag ang kapangyarihan ko. Sa bawat kahinaan natin, mga kapatid, nahahayag ang Diyos na, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Hindi ko magagawa, pero magagawa mo. At lastly, God is the center of our joy. Sabi nga ng Psalms chapter 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa Diyos mo hanapin. Sabihin ganito, hindi ito yung sinasabing saan ka masaya. Ipag-pray mo. Hindi yun ang punto nitong Psalms 37. Anong kasiyahan ng Diyos? At yun ang hanapin mo. Di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina, kuminsan, kaya tayo hindi nagiging masaya kasi kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Pero kung ang kasiyahan mo ay hindi sa kung anong gusto mo, kundi kung ano yung gusto ng Diyos, sabi ng Panginoon, makakamit mo yan. Anong kasiyahan ng Diyos para sa buhay mo? Sabi ng Panginoon, makakamit mo, ibibigay niya. Kasi madalas, yan ang lagi nating hinahanap. Yung sarili nating kasiyahan. Saan ka magiging masaya? Saan ka magiging komportable? Saan mo masasabing fulfilled ka? Pero, tatanungin mo ang iyong sarili, yan nga ba yung gusto ng Diyos? Masaya nga ba ang Diyos dyan? Na-fulfill mo ba? Or na pagtatagumpayan mo ba yung gusto ng Panginoon? Tignan nyo mga kapatid, in Matthew chapter 5, verse 1 to 12, ibinabahagi ng Diyos ang isang larawang ang Diyos ang siyang dapat maging sentro ng buhay natin. Maging sentro ng gusto natin. Maging sentro ng pangarap o plano natin. Maging sentro ng kasiyahan o kagustuhan. Maging sentro ng buhay mo at ng pamilya mo. Yun ang gusto ng Panginoon . At doon mo makikitang pinagpala ka ng Diyos. May napakinggan akong isang preacher. May sinabi niyang, ang naging tanong niya, nagiging tanong ng mga tao daw, why is God doing this? Bakit ginagawa ito ng Diyos sa buhay ko? And sabi niya, this is not an appropriate question about what is doing. So hindi yun yung talagang dapat maging tanong sa Diyos. Lord, bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi daw dapat yun ang naging tanong natin. Kasi, kung alam natin at nakikilala natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba, yung kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pag-ibig, kung naiintindihan daw natin yun, anuman ang kanyang gawin, alam nating mabuti. Alam nating tama. So hindi tanong o magiging akmang tanong ang, Lord, bakit ganito yung ginagawa mo sa akin? Kung naiintindihan mo daw ang tunay na pagkakilala sa Diyos,
sa kanyang katwiran, kabanalan, at sa kanyang pag-ibig, naiintindihan mo ang isang sagot doon sa tanong na yun. Naiintindihan mong lahat ng gagawin ng Diyos ay pawang kabutihan. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba? Romans chapter 8 verse 28, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. If you love God, kung mahal mo ang Diyos, kung sa bawat araw nakaugnay ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, alam mo rin na anumang gawin niya sa buhay mo ay pawang kabutihan. Hindi ko alam kung anong kabuuan na nangyayari sa inyong lahat. Pero, lahat ay para sa ikabubuti. Kung anong pinlano ng Diyos, anong ginawa at ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, lahat ng iyon ay ikabubuti. Mga kapatid. Pero, tatandaan nyo lang, isisingit ko lang, pero mayroong mga bagay na ginawa natin sa ating buhay na naging consequence. Or ibig sabihin, mayroon tayong maling desisyon, maling ginawa na nagresulta sa maling ayun na nga, resulta. So what's happening is not the main subject of the message. O kung ano yung nangyayari, hindi yun yung talagang mensahe nung Matthew chapter 5, kundi yung Diyos na humahawak sa buhay nating lahat. Di ba? Lahat dinadala tayo sa Diyos, ng Diyos. Di ba? Walang inaasahan kundi ang Diyos. Walang ibang aaliw kundi ang Diyos. Walang ibang magbibigay ng kasiyahan kundi ang Panginoon. Ang Panginoon din ang magbibigay ng kahabagan at awa sa atin. Lahat ay sa ating Panginoon. So hindi patungkol sa kung anong nararamdaman o nararanasan mo, kundi sa Diyos na magbibigay ng lahat ayon sa iyong kailangan. So bumalik tayo sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yun yung intensyon ng bawat isa, o natin, sa bawat isa. Alam niyo, minsan, umupo ako saglit dito. Ako kasi hindi ako pwedeng maligo pagkagising ko talaga. Kasi sasakit yung mata ko kapag naligo agad ako, lalo na kapag pagkagising. So, kaunting oras, yun yung oras ko na ibinigay sa Panginoon para manalangin. Yun yung oras ko para tignan kung ano yung kailangan pa sa buhay ko ukol sa Panginoon. Sa atin, araw-araw tayo ay mayroong gawain. Araw-araw ay tayo ay mayroong trabaho. Tama po, Meron tayong kanya-kanyang tungkulin. Pero, yun din ang nagiging dahilan, Brother Larry, hindi ako nakapag-devotion, wala akong personal prayer. Ganito na lang, para sabihin na lang natin, sige, bago kayo magsimula ng lahat ng inyong gawain, ilaan nyo sa Panginoon ang ilang oras. Kung gumigising kayo ng 5:00 at nag-i-start na ang gawain nyo, gumising kayo ng 4:00 ng umaga. Saka nyo pasimulan ang salita at panalangin sa Panginoon. Sa bagay naman, hindi naman na kailangan yun na Kasi kung may panahon tayo sa Panginoon, may panahon talaga tayo sa Panginoon. Pero gayon pa man, sige, tanggapin natin ang ganoong mga pangyayari na may trabaho agad o may gawain agad. So what if ibigay ninyong panimulang oras sa Panginoon? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, agahan ninyo ng mas maaga. Saka nyo simulan. Bakit kamo? Kasi sa ganun, mga kapatid, makita natin ang paghubog ng Diyos sa buhay natin. Araw-araw. Kaya nga magiging tanong ko nasaan na tayo? Tapos na po tayo sa sulat sa 2 Tesalonica.
At ang ibibigay ko na pong devotion ay unang Timoteo na. So sa bawat araw, ibinabahagi natin ito. Alam niyo kung bakit ko na po ginawa yun? Para ang responsibilidad at ang accountability, responsibility and accountability ay nasa inyo na. Ang responsibility and accountability ng pakikinig ng salita ng Diyos ay nasa atin na. Tayo na lang ang gagawa. Tumutulong lang ako. Tumutulong lang tayo. So ganun natin ginagawa yung pangyayari yun. Pero mga kapatid, wag tayong malungkot. Bakit kamo? Kasi sa panahon na kinikilala natin ang ating pagkukulang, yun din yung panahon na babaguhin tayo ng Diyos. Gawin lang natin. Di ba? So bakit kamo? Kasi yun yung sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, mga kapatid, na ang buhay natin ay nakaangkla sa Diyos. Sabi nga ng Gawa, chapter 17, verse 28, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Nasa Panginoon. Nasa Diyos. Kaya ilaan natin ang panahon sa Panginoon. Di ba gaya nga ng ating pong nandyan ba yun? Sige nga, pwede pong next slide. Yun ba yung picture, bro? Yan. So, kailangan natin, ayon sa ating pangangailangan, kailangan natin ng pagkain, hangin, tubig, at ilaw. Di ba? And look what the Bible tells us about Jesus. I am the living water. I am the breath of life. I am the bread of life. And I am the light of the world. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain. Mga kapatid, sinabi na ni Solomon ang kanyang obserbasyon nung siya'y nabubuhay. Kung babasahin natin ang kawikaan, sinasabi ng isang marunong na lahat ay naranasan ko na sa buhay. Lahat ng gustong kamtan ng tao, nakamit ko na. Pero ito lang ang naintindihan ko. Ang buhay na nasa Diyos. Matakot ka, sumunod ka sa Kanya. At gayon din ang sinasabi sa atin. Darating ang panahon, kumawasa niya, darating ang panahon, sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ng tao ay manlalamig. So ang layunin ng Diyos, mga kapatid, the Lord gives hope that can only be found in God. Sabi ng Luke chapter 2 verse 10, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Nung sila ay alipin ng maraming kadiliman, sa gitna ng gabi, isang liwanag ang nakita. Ang pag-asa ng pagkabuhay or ng buhay ng kaisa-isang anak. Kaya sabi ng anghel, mayroon akong balita o magandang balita na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Na kahit tayo'y nasa lilim ng kadaliman, sabi ng kasulatan, kay Kristo, dinala niya tayo sa liwanag ng Diyos. Na noon ay wala tayong pag-asa sa buhay. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, iniligtas niya tayo at binigyan ng pag-asa dito sa mundo at sa darating na panahon.
Sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, the Lord gives warning that a man can be lifeless. O buhay ka nga, pero wala namang buhay. Parang gano'n ano. Sabi ng 2 Thessalonians, parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yan ang warning ng Panginoon. Na sinasabing sa Diyos mong matatagpuan o sa Panginoong Hesus matatagpuan ang isang buhay na kasiya-siya. Gaya nga ng 1 Corinthians chapter 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay ginawa ng Diyos na kamangmangan. Sabi ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng marurunong para mabitag sila. Maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ko nga kaya ng taong maging masaya, maging, anong tawag dito, ang pangangailangan ay sumagana. Kaya ng taong magpahaba ng buhay ngayon. Di ba may mga tinatawag pang, implant ba yun? O yung, basta yung, para may immunity pa na immune booster na tinatawag. So, kaya ng taong pahabain pa niya yung kanyang buhay. Pero, mga kapatid, sabi nga ng kasulatan, walang ibang matatagpuan ng tao na buhay na kasiya-siya liban sa Panginoon. So, ginawa ng Diyos, ginamit ng Diyos ang katusuhan ng mga taong ito para ibitag sila. At ginawa ng Diyos na kamangmangan ang tinuturing na karunungan ng sanlibutan. Kaya maraming taong hindi kumikilala sa Diyos at sa Panginoong Hesus dahil sa kamangmangan ng sanlibutan na akala ng mga tao ay karunungan. So yun ang warning ng Diyos. Kung mananatili ka na nakalayo sa Diyos at hindi nakaugnay, mananatili ang buhay na walang kakontentuhan, walang kapanatagan, at walang pag-asa. Sa ikatlo, the Lord gives life that can be found in God. Sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 1 to 12, yung binasa natin kanina, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. And lastly, the Lord gives assurance. Ayon sa Romans chapter 10 verse 11, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Diba? Yun ang nais ng Diyos. Yun ang nais ng Panginoon. Gaya ng John chapter 10, Jesus desired to gather all people in one pasture that led by the great shepherd. Gusto ng Panginoon na tipunin ang lahat ng tao at dalhin sa isang pastulan na siyang dakilang pastol ng mga ngalaga sa ating lahat. Kaya ang buhay ng tao, sabi nga dito ng John chapter 10, ako nga ang mabuting pastol, sabi ng Panginoon. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Mariin nyo, ganun ang buhay ng isang Kristiyanong nakaugnay sa Panginoon, sa Diyos. Kilala ng Ama ang anak at kilala ng anak ang Ama at tayo na mga Kristiyano, kilala natin ang Diyos at ang Diyos ay kilala tayo. Ganun ang ugnayan ng tao sa Diyos. Pero hindi natin kailanman makikilala ang Diyos malibang ibigay natin ang buhay at panahon sa Kanya. Hindi ko po alam kung anong paraan ang ginagawa po ninyo para makilala nyo ang Panginoon.
Pero ito lang magiging tanong ko sa bawat isa. May paraan nga ba tayong ginagawa para makilala pa natin ang Diyos? Anong panahon ang binibigay mo sa Panginoon? Ilang oras? Ilang panahon? Ilang araw? Sabi ni Pablo, gusto kong makilala ko ang Diyos kung paano niya ako nakikilala. Yun din ba yung nais natin, mga kapatid? Kasi kahit kailan, in reality, kahit kailan, darating at darating ang panahong hindi tayo magiging masaya. Dahil ang tinitignan natin ay ang buhay natin sa mundong ito. Kung bakit ka naging Kristiyano at sinasabi ng kasulatan, kung ang pagiging Kristiyano mo ay para lamang sa mundong ito, ikaw na ang pinakakawawa. Kasi matatandaan mong mayroon pang buhay sa langit. At tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pag-asang ito. At ang sabi ng kasulatan, huwag ninyong hayaan na mawalay sa inyo ang pag-asang pinangahawakan ninyo. Kaya nga tayo ay laging binabalik ng Diyos o ng ating Panginoon sa Ama, sa Diyos. Upang sa ganon, hindi masayang yung araw at yung buhay natin sa mundong ito. Hindi lamang tayo nabubuhay para magtrabaho, buhay para mag-alaga ng pamilya, buhay para mangalaga sa isa't isa, nabubuhay tayo dahil sa Panginoon. So mga kapatid, Matthew chapter 5, verse 1 to verse 12, pinapaunawa sa atin na sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay kayo sa akin, wala tayong magagawa. Ang Diyos ang buhay natin. Ang Panginoon ang buhay ninyo. So tayo pong lahat ay magsitayo bilang isang paggunita, paghahanda sa ating sarili upang tanggapin ang alaala na iniwan ng ating Panginoon. Ang alaalang ito, mga kapatid, ay naghahayag na magbabalik ang ating Panginoong Hesus. So sa ating paggunita at pagtanggap ng alaalang ito, mga kalarawang ito ng kanyang katawan at dugo, ay patuloy nating maalala ang kanya pong dakilang pag-ibig. Ayon sa nasusulat sa 1 Kabanata 3, talataang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Let us all pray po. Dakilang Diyos, Ama namin na makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, at Diyos Espiritu Santo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa dakila po ninyong pag-ibig sa aming lahat. Panginoon, ayon sa inyong mga salita, Panginoon, hindi kami nabubuhay sa aming sarili lamang. Sarili naming pangarap o kagustuhan, mga plano o binabalak. Panginoon, nabubuhay kami para po sa inyo. At ang buhay naming ito, Panginoon, ay nakaugnay sa inyo. Kaya po, O Diyos, siya sa atin niyo pong patuloy ang aming sarili, siya sa atin niyo po ang aming buhay. Kung nakikita po ninyo ang aming pagkukulang, kaawaan niyo kami at patawarin niyo kami. Sa mahabang panahon o maraming panahon, Panginoon, nagkulang kami sa inyo. Pero Lord, patuloy naming naiintindihan ang inyong mga salita, Panginoon, na sa inyo namin matatagpuan ang lahat at kasapatan
na ninanais namin sa buhay na ito at sa darating pang panahon. Kaya po, O Diyos, ipaunawa mo sa amin araw-araw na kami sapat at higit sa lahat ng aming kailangan, hindi dahil sa mga bagay na mayroon kami, kundi dahil sa inyo, O Diyos, na araw-araw ay sumusubaybay, sumasama, nangunguna at naghahari sa aming pong buhay. Tulungan nyo lamang kaming magbago, Panginoon. Tulungan nyo lamang kaming lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. Tulungan at turuan nyo kami, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay ay maging panambahan sa inyo po. Gabayan nyo kami, O Diyos, at siyasatin din ang aming sarili, Panginoon, sa muling paggunita ng mga kalarawan ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus. Alam namin, O Diyos, na dahil sa pagsunod sa inyong kalooban, dahil sa ikaw, Panginoon, ang siyang buhay at pinagmumula ng buhay, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa amin na makasama din namin kayo sa inyo pong kaharian. Pagpalain niyo kami na tatanggap at gugunitan nito, Panginoon, upang hindi maging hatol, kundi pagpapala po sa aming lahat. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.